Sino ba naman ang hindi manggigigil at mapapakis kapag nakita mo ang chubby and rosy cheeks na baby tapos ang cute pang mag-smile? True yan. Gigil. Nakakagigil talaga. Agree ako dyan, Ems. At iba kasi talaga ang amoy ng mga babies, di ba, mga kada. Lalo na yung mga newborn. Eh, kahit hindi pa sila naliligo, ang bango-bango. Bango nila. Yung pisinging, paa, lahat-lahat. Mapapakis ka talaga. Oo nga. Minsan sinusulit talaga natin eh. Kasi alam natin, after a while, hindi na yan. Pero alam nyo mga kada, hinay-hinay lang po sa paghalik kay baby. Alam nyo ba, nasa simpleng paghalik, maaari siyang mahawa ng kung ano-anong sakit. Kaya po, ngayong umaga, alamin natin ano nga ba mga sakit na maaaring makuha ni baby sa paghalik sa kanya. Para sa mga detalye, makasama po natin ang pediatrician and lifestyle medicine expert na si Doc Noreen Valino Esmino Florendo. Hello, Doc! Hello! Welcome back, Doc! Kamusta ka, Doc? Okay naman po. Welcome back. Thank you po. Ngayon, lalo na ngayon, Doc, no, 'di ba? Parang nauuso itong hand, foot, and mouth disease. Yes, opo. Isa po ba 'yan sa mga maaring makuha ni baby kapag siya ay nakahalikan? Yes, nagka-outbreak po yan lately, no, sa mga schools natin. Ang hand, foot, mouth disease po, ang cause po niyan, Coxsackie virus. Nakukuha po yan hawak, subo, or yun po, direct contact po, pag-kiss sa mga baby, pag-share ng mga pagkain nila, nakilolipop sa iba, yung pacifier, dinilaan mo. So, pwede pong makuha nila doon ng hand, foot, mouth disease. Tapos, usually po yan, mapapansin nyo, nagkakarashes sa kamay, paa, bibig, minsan hanggang puwet. Magkaiba po yan sa chickenpox. Chickenpox nagsisimula dito, palabas, hand, foot, mouth, dito, paloob po. Paloob. Pero yan po yung parang may mga tubig or vesicular rashes natin. It looks like chickenpox. Yes. Iba lang yung pag-spread presentation. niya. Opo. Pag nagsimula siya sa kamay, paa, bibig, hand, foot, mouth. Pag nagsimula po mula dito, palabas, chickenpox. Makatidid ba yun, Doc? Yeah, yung sa mouth po medyo masakit, irritable yung mga bata natin. Tapos after a few days, kumakati na po yan. No? So very itchy yan after a while. Tapos minsan nagbabalat po yung mga bata. Mga bata pa naman, syempre hindi mo naman makokontrol na hindi nila... Yes, lalo na sa mga playground, pag hindi na sanitize, tapos may naglaro na merong hand, foot, mouth. Pag hinawakan niya ng isang bata, tas sinubo, yun po, yung droplets po kasi, yung mga saliva nila, nandun, nakatulo, no? So, yun po madalas doon na-transmit sa mga playgrounds natin. At mas sa prone mga po common sila areas. compare sa atin. Prone po ang mga bata kasi immature pa po ang immune system natin. Nagde-develop pa po ang immune system ng mga bata. Ayun. Bukod po doon, Doc, ano pa ba yung mga pwede nating maipasa sa mga babies without her knowing it? Yes. So, sa babies po, yung mga cold sores natin, yung mga herpes simplex type 1 natin, kunyari, meron kayong sugat sa bibig, hinalikan nyo. Sa kanila, pwedeng maging neonatal herpes. Tapos yung simpleng ubo po, yung respiratory syncytial virus natin, may sipon ubo ka. Sa iyo, sipon ubo lang. Pagdating po kay baby, nagiging pneumonia, meningitis. Kasi hindi po mature pa, ang immune system po nila. So, yun po yung naipapasa natin. Mga kailan ba? Mga kailan na pwedeng manggigil at manghalik? Or saang part? Or bawal talaga kahit aling part? Or baka, dagdagan pa natin yung confusion ni Doc. Baka pwede naman pag-parents. I-explain ko lang po muna yung sa immune system ng baby. So, technically po, paglabas nila, meron silang antibodies, yung naipapasa po ni mommy sa kanila. So, From the colostrum, no? Yes, so breastfeeding is still best for babies talaga. Tapos, isa pa po yung vaccination, no? So, pag nababakunahan sila, nagde-develop sila ng antibodies, habang hindi pa mature yung immune system, tinetrain natin na mag-produce ng antibodies. So, yun yung ways para ma-increase, matulungan natin yung mga bata na mag-increase yung, mag-mature yung immune system nila. Yes. Tapos, kung saan hahalikan si baby, tama po. Yun po yung mga areas na hindi po na isusubo, no? Kung ang kamay po sinusubo, definitely bawal halikan sa kamay. Kung ang paa po, di ba may mga bata, abot wag na rin po kasi sasabihin ko sana paa, pero marami pong baby, pati paa, subo-subo. Nakita mo nakaganon na yung... Hindi na yung tingnan. So, ang best po, likod ng ulo, hindi niya yan yes, or likod, yan. Yan po yung mga parts na hindi niya mahahawakan at masusubo. Sa legs, pwede pa. Kasi yun yung matataba. Sa kilikili. Yes, opo. Yan, Or basta sa hindi niya tummy. masusubo. Kasi ang eyes natin, ang mouth natin, ito, may mga mucous membrane yan na nagkumakabit yung antigen ng virus at bacteria. Tapos yun po ay mga
portal para po ma-invade yung katawan natin. So, yun po. Even cats and dogs po ba? Yes, merong mga bacteria at viruses ang cats and dogs na pwedeng mag-cause ng harm sa mga bata po. Like yung Bartonella henselae sa cats. Tapos yung Captonisophagia sa dogs natin, no? Nagko-cause din sila. Yung ibang mga bata, magugulat ka, nag-fever, parang pagod, tas meron silang mga lymph nodes, no? Yun sa cats po. Minsan yun po yung tinatawag nilang cat scratch disease or sa saliva po na tra-transmit. So meron pong mga bacteria and virus din po na natra-transfer through saliva ng dogs natin. So hindi po talaga recommended na, lalo na sa mga babies na immature pang immune system. Ang dahil pa halikan naman po natin nakikita po, no? Yung mga videos online na napaka-cute tingnan. Or magkasama natutulog yung aso at saka yung baby. Meron pala. Bawal pala. It would depend talaga sa immune system ng mga bata. For example, yung mommy po, may antibodies na siya for that, na ipasa niya sa baby. Mas may laban yung baby na yun. Paano pag yung baby, wala siyang antibodies for that? So, prone siya sa infection. Halimbawa, Doc, hindi masyadong nabantayan. Parang may bisita, ganyan. Tapos, ano yung pwedeng makita nilang signs and symptoms na si baby Nagkaroon napasahan na ng virus or something? Definitely yung mga systemic signs natin, nagkalagnat ba, nagkaroon ba ng ibang symptoms like ubo-sipon, pansin nyo ba parang huminang mag-milk, parang antukin, ganun po. Yun po yung mga titignan nating symptoms sa kanila. Parang huminang mag-milk, ganun po. Oo. Doc, ano kaya ang pwede nating mai-advise? Siyempre, when there's a new baby in the house, everyone wants to see him or her. Yes. At lalo na yung mga lolo't lola. And you can't keep them from doing what they want. Diba? Naku, meron ba tayong mai-advise man lang sa Opo. kanila? Kasi hindi mo talaga sila mapipigilan from picking up the baby. Ay, totoo po pati yan. mga bisita. As much as possible po, yung mga tao pong may ubo-sipon, sana po at least man lang proper hand washing tayo, mask po. Mask. Pag kailangan po Mask, talaga. oo. Oo. Tapos, yun nga po, bawal talagang halikan, no? Si baby, lalo na kung meron silang Pigilan ubo-sipon. muna. Yes, opo, pigilan po muna. Dapat po, very honest sila na kung may nararamdaman sila, wag munang bumisita if possible. True, no? Pero kung hindi mapigilan, proper hand washing and mask po. Mask. Mask. Okay. Dapat po ba naka-blankie, naka-swaddle blanket kapag binibigay sa kanila? Yung sa swaddle blanket, wala namang problem. Basta ang important kasi yung eyes, nose, and mouth natin talaga. So, Okay. yun, very important. Oo, at huwag na kayong ma-offend. Yes, Pag pinaghugas opo. kayo ng kamay. Sasabihin kasi, Marami kasing na-offend dyan, lalo na't mga lolo at lola. Or pag Sasabihin, ang arty-arty alcohol naman. kayo, huwag na kayong tama po. ma-offend. It's for Opo. the Protection of the baby's baby. protection, diba? Kahapon, nung nag-visit ako, talaga nakamask kami lahat. Hindi kami pwede masyado lumapit. Yes. Which is the right way of doing Yes. it, diba? Na wala pang 24 hours yung baby, hindi naman dapat natin. Opo, tama po. Pero nakakagigil. Meron po ba, Doc, mga vaccines to prevent yung mga ganitong pwede mangyari sa baby natin kapag bago pa? Yes, yung mga basic vaccination natin na ino-offer din ng government, diphtheria, pertussis, tetanus, haemophilus influenza, Hep B, polio, kasama yan sa basic vaccination, measles, chickenpox, pneumonia vaccine, we also have that, flu vaccine. Yun. Anong month po yan binibigay? Yung mga 6-in-1 vaccines na tinatawag natin, yun yung mga pati rotavirus natin, usually yan 2, 4, 6 months or 6, 10, 14 weeks po natin binibigay. Oh, okay. Ang measles po, pag may measles outbreaks, as early as 6 months we can give, pero usually 9 months. Ang MMR, at 12 months po, pati ang chickenpox po natin. 12 Ang months. pneumonia vaccine natin as early as 2 months, no? Pati rotavirus natin. So, flu vaccine as early as 6 months we can give already. And Pati po yung bacterial meningitis, they can get from kissing, di ba? yes, may vaccine din also for that, Nakakatama meningococcal yun. vaccine, no? As early as 6 weeks we can give. So, we have Buti na vaccines lang. for that din Oo. po. At saka pag vinaccine, Doc, ibig sabihin effective na. Right Hindi away? agad-agad. Yes. Oh, hindi pa- Akala nila, Hindi pa nabakunahan na, nabakunahan na, magmomol na ako. Oo. Hindi po, ha?
It would take a few days to develop antibodies and a few weeks to Correct. develop a full-blown protection. Depende pa yun sa Depende. kanilang katawan. Yes, opo. And also the mom, kasi the mom is the only one feeding the baby. So talagang dapat healthy si mommy Yes. the entire time hanggat mag-vaccine sila lahat. Di ba? Lahat ng vaccination na kailangan. Opo. Ganun din po. we can Proper only- sleep, kakain siyang mabuti para hindi po Yes. siya magkasakit. Kasi ang baby, only milk, di ba? Ang pwede. Yes, opo. Sa ngayon, na Opo. wala pang solid food. Opo. Ang complementary feeding natin, usually nire-recommend namin at 4 to 6 months. Pero before that, breastfeeding is best for babies po talaga. At saka kasama rin po yung pagsinghot, ha? Kasi pwede ko Kasi rin... sasabihin, hindi naman Hindi naman ako nag-kiss. Sininghot-singhot ko lang. Akala niyo lang po totoo suminghot yun. kayo pero may lumabas din po, no? Bago kayo suminghot, huminga na po tayo, naglabas na po Oh my tayo. God. No. Okay, eto na. Masusubukan ng acting skills ng aking mga co-hosts dito po sa mga scenarios na mapapanood na magpapakita ng mga pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa paghalik ng mga sanggol. Opo. Doc, sabihin niyo lang po kung ito ay fake or fact. Opo. Tingnan natin kung ano mga scenarios ito. Here is... Uy! Si baby, bakit niyo pinagpapasahan? Ito na ang scenario number 1. Opo. Oh. Yan, bagong ligo na ako. Oh, diba? Baby mo yan? Baby mo? Baby mo? Kiss mo naman yung baby mo, Emma! Okay lang. Bakit tinatago mo sa akin ng baby mo? Akala ko mag-BFF tayo. Wait lang. Wag. Bagong ligo ka ba? Oo, kanina. Siguro mga 8. Oh, hindi. Kailangan Ano, it's talaga... been 2 hours. Okay na, malinis Kailangan ako. bagong ligo. Talaga. So, ikaw, pwede ka na Ligo ulit mag-kiss. ako. Okay lang. Pasok ko ulit sa CR, magligo ako, pwede ko siyang kargahin? Basta hindi ka halik, ha? Okay. Pwede ko siyang amoyin? And cut! Ayun, Doc. Kapag wala daw masama sa paghalik kay baby, basta malinis at malusog ang humahalik. Para This is a fake or a fact? sa akin po, fake, no? Kasi Oh, paano fake. nyo po malalamang malusog? Meron pong certain virus na may incubation period. Paano po pag 2 to 3 days before nag-i-incubate ka na? Or Wala ka pang symptoms? wala ka pang symptoms. Nag-i-incubate pa Yes. lang? Oo. Tapos hinalikan mo si baby, after 1 day may sipon ka na. Tapos nakakahawa ka na pala po. Opo. So meron din po pati chickenpox, ganun po, no? Wala kang symptoms, tapos biglang magkakaroon ka. Yung pala nakakahawa ka na few days before, pati hand, foot, mouth po. Few days before nakakahawa ka na. So, paano mo masasabing malusog po tayo? Best pa rin po, wag pong halikan talaga sa mouth, sa nose, sa eyes, sa areas po na masusubo ni baby. Yun po talaga ang best po talaga. Okay. Naku! Okay, next eksena. Eto na. Action! Hala, ang cute naman yun ni baby. Cute naman ni little Tommy. Pwede pa kiss? Ha? Kiss? Baka kasi ma-pimple siya. Di ba may isang pimple ka dito malapit sa bibig? Pag na-kiss mo siya, mahawa. Pwede yung pimple. Dapat yung pimple. Pwede ba yun? Kikis ako. Grabe naman, pimple lang. Ang arte naman nito, mami na And cut! Doc, mahahawa daw si baby ng pimples kung hahalikan siya ng taong may or maraming taghihawat. Nasa gray area po to, no? Okay. Technically po, meron po tayong tinatawag na neonatal acne, yung hormones po ni mami na ipasa pa kay Yes. baby. So, akala mo may pimple sila. Pero pag yung pimple po ng humahalik, for example, may bacteria pala doon, hindi naman po natin masasabi, hindi po lahat, di ba po meron pong mga pimple na merong sugat. So, yun po, pwede pong magkaroon din ng bacterial infection si baby from the pimple po. Kung may sugat po yung pimple. Kunyari, kinutkot nyo na infect, so yun po. Pero yung pimple itself, depende po kasi yung may stages po yung skin natin, no? So yung mga oil producing bacteria natin, depende po sa stage ng buhay na prone sila. For example, teenagers prone talaga kasi mas oily po sila. No? Naku!
Mukhang si baby na lang po ang magiging ka-close ninyo pagkatapos nito. Bawal lahat. Opo. Okay, next. Action. Aba, may male actor. Huwag mo halikan, mag-shave ka muna. Nag-ahit na ako. Nag-ahit na yan. Umubo na agad. Mag-ahit at maligo ka muna. Hindi. Hindi pwede. Bakit? Magkakarashes yan si Bakit baby. pa iba makinikis ko, di ka nagkakaras eh. Bakit yung actress yung nag-cut? Pasintabi lang po. Hindi nag-aahit eh. Yun daw po, Doc. Nagkakaroon daw ng rashes sa baby dahil sa halik ng may bigote or balbas. Is this fake or fact? Fact po yan. Marami po ako sa Oy! clinic, no? Yung mga hindi po nag-aahit, nai-irritate po yung skin ni baby. Lalo na yung may mga eczema natin. Tapos yung saliva din po, yung pag nai-irritate sila sa saliva, sa hair. So, totoo po yun. What do you mean? Na-mention niyo po yung eczema? Yes, atopic dermatitis, Oo, eczema, contact dermatitis po kasi ang tawag doon. Pag nagkaroon po siya ng contact sa hair follicle ng ibang tao po, tapos na-irritate po, and then nagde-develop po sila ng rashes. Yun po yung mga contact dermatitis or eczema po natin na tinatawag. Okay, Daddy, mag-ahit ka na kung gusto mong makalapit. Next, action! Uy, amiga, kakagaling ko lang sa Saan? sipon. Pwede ko nang makisin si baby. Ito na nga. O, tingnan mo. Tinakpan ko na yung bibig niya. Mata lang Ang pwede. cute ng mata at ilong niya, oh! Kanina yan nagmana yan siya. Doon sa may bilog sa doorknob. Pwede ko nang halikan. Hindi pwede kasi, di ba, sabi mo kasi, Kakagaling ko lang. Wala nang sipon. kakagaling lang to sa tiyan ko. Hindi pwede. And cut! Doc, okay lang ba yon? Is this fake or fact? Ligtas halikan si baby kung walang sipon o lagnat ang humahalik. Fake po. Fake pa rin. Yun nga po, hindi po natin masasabi Hindi natin po, alam no? Yes, eh. kung ano pong nasa na po tayo sa infectious stage ng virus or bacteria po. Oo. Siguro, pwedeng hintayin mo na lahat ng vaccines, no? Na matapos. Yes, opo. Usually po, nagde-develop naman yung immune system natin. By 7 years old, medyo parang adult na. No? At pag teenager, halos adult na po ang immune system ng bata. Pero yung time po na binabakunahan siya, immature pa po yung immune system natin. So, doon po sa areas lang po talaga na hindi nahahawakan or naisusubo ni baby. Likod, dito po, no? Pag naisusubo po, bawal po talaga. Oh, ayan. Mask and hand washing po lagi. Okay. O hindi na natin tatanungin yung last. Kasi paghalik sa lips eh. Opo. Kahit magulang, di ba? Yes, Doc? opo, kahit It doesn't magulang po. matter. Hindi kayo mukhang magulang dalawa. I would have to kiss this and we do not know saan to galing. Tama. Oo. Baka Kahit naman si mamaya. Mami pa yan, di ba? Opo. Oo. Kaya, Doc, maraming salamat Thank for you po. setting us all straight. Naku, maling-mali naman pala yung ginagawa natin all this time, di ba? The poor baby, baka siya pa yung magkasakit. Kaya, Yes, Doc, opo. paano po ba kayo makakontakt for consultation ng ating mga kada? Opo, may Facebook page po kami, Esmino Clinic po. Yes. May branches kami sa Batasan, Northview, and sa Montalban po. Tsaka sa San Mateo Medical Center. Kaya panoorin niyo po kung kayo po ay may newborn or kung meron kayong baby sa bahay, panoorin niyo po at sundin ang mga payo ni Doc this morning. Ang paghalik po kay baby ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Ngunit tandaan na sa isang simpleng halik ay maaari siyang magkasakit. Maging maingat at piliin ang mas ligtas na paraan upang iparamdam ang ating pagmamahal at proteksyon sa ating munting mahal sa buhay. Thank you, Doc! Thank you so Until much next po. time. Thank you. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!